isa. Amen. So, God is always good and will always be good sa bawat isa sa atin. So, last Thursday, kitang muli ng Panginoon ang kanyang kabutihan sa mga nakasama. Sino po nakasama last Thursday? So, meron po tayong ginanap sa church. Kung inyo po nakita online, we call it Safe Space. Meron po ba tayong pictures dyan? So, we launched this idea na i-open po yung church bilang safe space or lugar para sa mga kabataan kung saan sila po ay malaya or safe na mararamdaman po nila sa lugar po na ito. Pwede silang mag-enjoy, mag-open up. Kasi kita po natin, nakikita nyo po ba kung gaano kawasak at ka-desperate yung generation na to? Possible some of you students, nararanasan mo sa personal life mo or nakikita mo sa iyong classmates. Or sa mga hindi makarelate kasi young at heart ka na lang at hindi na young. Kita nyo po sa Facebook ng mga nakaraan, meron na namang balita na 15 anyos, binaril po yung kanyang ex. Tapos, ano pa ba? Meron pa involved yung kabataan. Yung teacher, inatake nung estudyante. Meron pa. Dahil mababang score or grade. Meron pa Ang dami po yan. Last week lang po ito. Bukod pa po yung mga balita ng mga nakaraan. So kita po natin, sobrang patindi ng patindi yung sitwasyon, pasama ng pasama, yung henerasyon po na ito. Pero at the same time, kung titingnan po natin yung mga tao na nasa labas na wala pa po sa Panginoon, ay kita po natin yung brokenness na meron sila. Sila po ay malungkot, sila po ay wasak. Ngayon, para maunawaan mo, isipin mo na lang ang kalungkutan na meron ka. Isipin mo na lang yung mga problemang pinagdadaanan mo. Ikaw yan. Sabi sa kata mo, ikaw yan. Ikaw yan. Paano pa po yung mga wala sa Panginoon? Ikaw yan, may Jesus, may church, merong life group, merong cell group leader, merong discipler, merong mga nakakasamang magpuri sa Panginoon. Sino po dito masaya ka every time nagpupuri ka sa Panginoon? Masaya ka every time nag-church ka? Masaya ka every time napupuspos ka sa prayer. Ikaw yan. Isipin mo yung kalungkutan pagkawasak na nararamdaman mo at times pag matindi ang atake ng kaaway. Matindi din yung kalungkutan kahit minsan, puspos ka, masaya ka, may kasama ka sa church, pero ganun pa din yung atake. Paano pa po kaya yung mga taong walang Jesus? Kaya pagpunta mo ng palengke, kita mo bugnutin yung mga tao, huwag ka na magtaka. Sabi mo sa kanila mo, huwag ka makigaya. Kasi yung mga yon wala kang kayang i-expect. Kung yung nasa kalsada, businahan sila ng businahan at galit na galit sa isa't isa, huwag ka magtaka, wala kang kayang i-expect sa kanila. Kung sa school ang init ng ulo ng teacher mo, pati mga classmates mo, ganun din, huwag ka magtaka kasi matindi ang mga pinagdadaanan nila. Oo, matindi din pinagdadaanan mo. Oo, may bayarin ka din. Oo, may problema ka din. May kaguluhan din sa iyong pamilya. Pero iba na ang sitwasyon mo ngayon. Sabi mo sa kanila, iba na ang sitwasyon mo ngayon. Bakit? Kasi may Jesus ka na. Sino po dito alam mo may Jesus ka na? Amen. So, kita po natin yung hunger actually nung in-announce po namin ito sa mga students na magkakaroon tayo ng safe space open yung revival hub for that. Tuwang-tuwa po silang lahat. Nung nangyayari po itong event, nung last Thursday, nagtatanong po yung mga estudyante, every Thursday na po ba ito? Kailan po yung next? Ganyan. Para nape-pressure kami sa tanong kasi ang dami po nagtatanong ng ganun. Super nag-enjoy sila kasi nag-open up po sila na yung sa family po namin, ganito, some of them nagkukwento na never sila nakapag-open up ng ganoon maliban dito po nang nasa revival hub po sila. At the same time, dito po nila nararamdaman, sabi nila, yung buong week po kasi na to, sobrang stress kasi defense po namin, ang daming isipin sa school, ganyan. Parang naging pahinga po talaga nila yung safe space, which is yun po yung goal natin. So next time po na magkaroon ng safe space ay welcome ka, ka-safe mate. So yung sa kanila, welcome ka, ka-safe mate. So, welcome po tayo. If you're willing to serve, you're welcome to go here at maka-enjoy po tayo sa mga kabataan. Kasi masaya po. Kahit ako, natatawa po ako sa pinagagagawa ng mga game master natin. No? So sa mga nag-serve po, palakpakan po natin yung bawat isa na nag-serve.
Mula po sa nag-prepare ng signages, nakita niyo po ba ang bago nating signage? Di ba? Mahirap po yung ikabit. Yan sa mga tatay po natin at mga tatay soon. Tatay soon. Birthday po ni Bidik noon, dito siya nag-celebrate, nagkabit ng signage. Masama ang loob niya maghapon, but napasubo. Joke lang. Masaya po si Bidik noon, dito siya ng birthday niya. So, hanggang sa mga nagluto, palakpakan po natin yung mga nagluto. Sa mga nag-usher, nagpalaro, lahat po, yung bawat isa, sige po, minsan papalakpakan natin ang bawat isa na nag-serve. So, ako po'y naniniwala, yan pong bagay na yan ginawa ninyo sa Panginoon at ang Panginoon din ang nagpalakas sa inyo nung ginawa nyo yan. Amen. So, hindi ko na kayo kailangang bulahin kasi kayo mismo yung nakaranas niyan. Na grabe pong magpalakas ang Panginoon kapag tayo po ay nagpapalakas ng ibang tao. So next time that meron po tayong gawain, i-grab po natin yung opportunity to serve kasi para din yan sa kalakasan mo. By the way, mamaya po, after po nito, quick meeting po ulit yung lahat ng mga nakasama sa safe space. Meron lang po tayong pag-usapan regarding po sa mga students po natin. So, remain po tayo later. Quick lang po yon. So ngayon, makikita po natin, palapit ng palapit, ito po'y senyales sa palapit ng palapit ang araw ng pagbabalik ng Panginoon. Alam niyo po kung bakit? Sabi sa salita ng Diyos, bago daw po bumalik ang Panginoon, titindi ang kasamaan. Nakikita niyo po bang tumitindi ang kasamaan? At sabi niya, makakarinig ang lahat ng salita ng Diyos. Tingin niyo po ba, marami na po ba ang nakakarinig ng salita ng Diyos ngayon? Amen. Wala ka nang susuutan. Kahit tumakas ka sa bahay nyo na meron nagba-Bible study, pagpunta mo ng palengke, may nagpipreach. Mag-scroll ka sa social media, i-unfriend mo yung mga friends mo, may magpa-pop up na biglang nag-share ng Word of God, or nag-viral, or nanonood ka lang ng TV, ayaw ka na mag-social media, may Word of God dyan. Pagtingin mo sa TV, may mga artista, influencer na nasisave at ginagamit yung platform. Hindi ko po alam kung nakikita niyo, may mga programs po sa TV ngayon na nagpipreach po talaga ng Word of God. Ino-open up for testimonies, mga buhay na binago. So wala nang takasan, wala nang suutan ng mga tao ngayon kasi palapit na po ng palapit ang pagbabalik ng Panginoon. At ang sabi po ng Bible, magkakaroon po ng paghihirap na darating. After po ng paghihirap na yon, tribulation, darating po ang Panginoon. Siya po ay kasama niya po tayo na mga nanampalataya sa Kanya na isang malaking carousel ride po yon na true to life. Kasi sakay po tayo ng kabayo at nasa harapan natin si Jesus, sakay tayo ng kabayo at pabalik po tayo, papunta po tayo sa mundo para ang Panginoon po'y maghahari. So sa araw po na yon, magkakaroon po ng 1,000 taon. Kung hindi nyo po ito nabasa sa Bible, iskim po natin ng mabilis. 1,000 taon ng paghahari ng Panginoon. Sa loob ng 1,000 taon na yon, walang kasamaan, walang deception, walang kahit anumang gawa ng kaaway. Perfect lang po yung buhay natin dito sa mundo, na siya po yung maghahari. So after po noon, makakawalan ang kaaway, si Satan muli. At meron po siyang mga lilinlangin. So I don't know kung yun po I hope hindi na po tayo yon. Kapag nakasama ka ng 1,000 taon, magpapalinlang ka pa ba? Anyway, yung mga angels nga po, billions, trillions of years, nalinlang pa din ni Satan. Kaya nagrebelde yung marami po sa kanila. Pero sabi po doon, may mga magre-rebelde pa din. At iisipin nilang kalabanin ang Panginoong Jesus. Yun yung pinakahuling kahangalan ng mga tao sa history na mangyayari. Kasi susubukan pa din nila, 1,000 taon na naghari ang Panginoon, susubukan pa din lang magsama-sama para labanan ng Panginoon. So magkakaroon po ng final judgment at sa oras po na yon, lahat ng masama, lahat ng nagrebelde kay Lord, lahat ng evil spirits, kasama po yung impyerno ngayon, itatapon po sa dagat-dagatang apoy. So, ibig po sabihin, yung current ngayon na impyerno at current ngayon na heaven at mundo, hindi pa po ito yon. Yung impyerno, may mas i-impyerno pa siya. Kasi yung impyerno po ngayon ay, iniisip natin, di ba, naghahari dun si Satan, pinapahirapan ng evil spirits ang mga tao, which is somehow parang totoo siya, pero actually hindi pa po yung totoong hell. Patikim pa lang po yun. Kasi yung impyerno ngayon, itatapon po sa walang hanggang parang
same, mas totoong impyerno kasi dagat-dagatang apoy na po yan. Kung saan ito torment po doon si Satan ng pangwalang hanggan. Yung heaven naman ngayon, maglalaho din po. Sabi sa salita ng Diyos, maglalaho ang langit at lupa, ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili. Bakit? Kasi temporary pa lang din po yung heaven na yon. Sa dulo po ng Revelation, mababasa niyo po dyan, na magkakaroon po ng bagong langit at bagong mundo. Yan. So, yun po yung tinatawag po natin. Actually, pag tayo po yung nangangaral, hindi naman po natin kailangang i-preach sa dalawa yung impyerno. Temporary lang impyerno ngayon, pero may dagat-dagatang apoy pa. Hindi mo rin kailangang i-preach sa temporary yung heaven. Usually, ang pinipreach po natin ay, yun na yung langit, kasama natin si Lord. As if dun po siya mangyayari. Pero ang totoo, ang sabi po sa Revelation, bababa po ang bagong mundo at bagong langit kung saan nandun tayo magkasama. Kasama po si Lord. So, magkakaroon po ulit ng new earth. So, kung hindi nyo po yan alam, read your Bible. So, yun sa kanila, read your Bible. So siguro some other time, atin pong idigdip yun. Pero ngayon gusto ko pong tanungin, sino po dito, be honest, wag ka makigaya lang, wag ka magpadala lang sa emosyon. Sino po dito, excited na sumagot. Okay lang na hindi ka sure, okay lang wag tumaas, no guilt, no shame. No. Actually, pikit na lang tayo para hindi nyo po makita. Sino po dito, taas mo ang iyong kamay, excited ka nang makapunta sa heaven ngayon? Yan. Sige po, baba. Ba't nagmulat? Tinignan, parang ako lang ba? So, yung iba nakigaya lang, alam ko. Yung iba hindi nagmulat. Yung iba hindi tumaas. Okay lang yon. Ngayon, sino po dito, pag tinanong ka ngayon ni Lord, okay, pikit ulit, pikit. Tinanong ka ni Lord, papipiliin ka niya, mawawala ka na ngayon at pupunta ka na ng heaven, taas ang kamay, papayag ka. O wag mo mulat, ba't nakamulat? Okay, sige po, baba na lahat ng mga nakataas. Lord, nakita niyo po yung mga nagtaas. Na-joke lang, biro lang po. Marami pong nagtaas, palakpakan po natin yung mga yon. Ngayon, I understand kung bakit hindi naman lahat magtataas sa pareho na tanong. Kasi, una, some of us ay probably hindi ka pa sure. Sure na ba ako na pa-heaven ako? Wait lang, baka pag pumayag akong kunin ako ni Lord ngayon, baka hindi langit. Baka iba ang pag-shootan ko. Yung iba naman, possible, ine-expose ni Lord yung iyong heart. Kasi, wait, aalis na ako ngayon din. Paano yung family ko? Paano yung pangarap ko? Or paano yung may mga gusto pa akong magawa, may mga gusto pa akong maabot, may mga gusto pa akong maranasan. Some of us, ine-expose ni Lord yung heart mo or pagmamahal mo sa mga bagay ng mundong ito. Kasi what if sabihin sa'yo ni Lord, kukunin na kita ngayon, makikipag-negotiate ka ba? Na Lord, extend mo pa ang buhay ko. Actually, nung nabasa ko po yung buhay po ni Hezekiah, kilala niyo po si Hezekiah, sabi ni Lord, mamamatay ka na ngayon. And then, ang sabi niya, nag-pray siya, ayaw niyang pumayag na mamamatay na siya ngayon. Sino ba naman dito gustong mamatay? Wala namang ganun, di ba? Gusto natin yung concept ng nasa heaven, pero ayaw natin yung concept ng mamamatay. Pero nung nabasa ko yun, sabi ko, sayang naman, chance na sana niya na maranasan yung napakasarap na buhay na walang problema sa langit, pero nagpa-extend pa siya. Na-extend pa po, patuloy siya ng ilang taon? 15 years. So, for me, yung 15 years na yon, ewan ko kung anong naranasan niya, pero sigurado po ako, kung sa heaven napunta si Hezekias, isipin niya siguro, sayang dinelay ko pa yung mawawala na sana ako nung time na yon. Ngayon, some of us, possible, ang iniisip mo, gusto ko pang mag-enjoy kasi sayang naman kung mamamatay agad ako, ang bata ko pa, ang dami ko pang pwedeng gawin sa mundong ito. So I don't know your reason, pero alam niyo merong isang testimony ng isang lalaki na siya po ay namatay, I think habang inooperahan po siya sa ngipin. Nasa operating table, biglang umalis yung espiritu niya sa kanyang katawan, bumangon, at nakita niya yung katawan niya. Nakita niya yung doctor, yung anesthesiologist, may nakita siyang pumasok na hindi niya nakita bago yung operation, kita niya lahat ng pinaggagawa. Maya-maya, kita niya na sa likod niya si Jesus. So si Jesus ang nagsundo, positive, negative.
Positibo. Thank you, Lord. Si Jesus nasa likod ko. So, sinando na siya, sinama siya sa heaven. Ang daming amazing things na pinakita sa kanya si Lord. Mga kamag-anak niya na nasa heaven na. Tapos, kung gaano kaganda doon, kita niya yung bango ng mga bulaklak, kita niya yung lahat ng mga halaman sumasamba sa Panginoon. Ginto ang dinaraanan, puno ng kagalakan, kapayapaan. Sabi niya, iba na yung itsura natin doon. Kakaiba na, hindi na yung ito. I mean, glorious talaga po. And then, after po ipakita ni Lord sa kanya yung heaven, bigla niyang pinakita yung earth. At sa mundo po, pinakita ni Lord yung sitwasyon na sira po yung mundo, sira yung kapaligiran. At nakita niya, may mga ipinapanganak na may birth defects. Di ba, halimbawa, conjoined twins, dalawa yung ulo, isang katawan. Or merong mga diferensya po sa katawan ay pinapanganak or abnormality sa mind or sa kung ano man part ng body. Nakita niya po nung pinakita ni Lord, dahil sa kasamaan sa pagpapabaya ng tao sa mundo at kasama ang ating ginagawa, nagkakaroon ng mga birth defects yung mga ipinapanganak. So, yun yung dahilan. Sabi ni Lord sa kanya, hindi ko gusto na ganun yung may pinapanganak ng ganun. Pero dahil sa consequences po yun ang pinagagawa ng tao, sa kasamaan, sa kadumihan ng mayroon sa mundo, may mga ganung lumalabas. So, sabi niya kay Lord, sabi ni Lord sa kanya, babalik ka na sa mundo. Sabi niya, Lord, ayaw ko nang bumalik. Hindi na ako babalik sa mundo. Dito na ako. Sabi ni Lord, babalik ka, may assignment ka pa. Sabi niya, hindi Lord, dito na ako. Ang sabi ni Lord, babalik ka kasi may assignment ka pa. So, pagkasabi ni Lord na ganon, nagising na siya, nagkaroon na siya ng malay. At ngayon, nagkukwento po siya at nagpapatotoo ng mga naranasan niya sa heaven. So ngayon, ginagamit pa siya ni Lord. I don't know kung buhay pa siya ngayon, pero possible kasi parang bata pa naman siya. Pero ang point po, nakita niya kung gaano kaganda ang mayroon sa kalangitan. And nung nakita niya yon, sabi niya, Lord, ayoko na, hindi na ako babalik doon. Parang dito na yung the best na mayroon ako. So, ang point, nakita niya na higit pa sa anumang bagay na pwede mong ipag-enjoy sa mundo, yung mayroon sa kalangitan. And actually, isa sa reason kung bakit ayaw din natin sa heaven or ayaw pa natin yung concept ng langit ay dahil ginagawa itong panakot sa atin. Some of you, tinakot ka. Or ginagawang pang-asar before, pag maliwanag ang picture mo against the light, yan, parang kukunin ka na ni Lord. Diba? Or kapag yung isang tao matakaw, 'di ba, halimbawa, or malakas kumain, ay sinasabihan baka makita mo agad si Lord or baka magliwanag ang iyong salas kapag kinain mo 'yan. So, ang dami pong ginagawa pong panakot yung concept ng langit, which is ayaw agad natin 'yon. Pero alam niyo po ang totoo, kung alam lamang po natin ang mayroon doon, ay hindi mo tatanggihan yung araw na yon na ikaw ay mapupunta doon. At marami po sa atin, you have been deceived na boring ang langit. Personally, yun po ang aking kinagisnan kasi napanood ko po sa isang palabas nung ako po ay bata, kung ano po yung mayroon sa langit. Actually, ito po ang sabi ni John MacArthur. Ang sabi po niya, Satan continues his efforts to make sin less offensive. Hindi ko alam kung na-notes ko dyan, pero if naka-notes po, paki-flash. Ginagawa po ni Satan yung lahat ng effort para maging less offensive ang kasalanan, maging less appealing ang heaven, at less horrific ang hell, at less urgent yung gospel. Wala, hindi ko na-notes. Okay. So, ginagawa po ni Satan yung lahat. Nag-work out siya double time para tayo po ay makita natin na boring yung heaven. Ito po yung kinagisnan ko na ako po ay bata. Alam niyo po kung bakit? Actually, ito po yung episode. If mapa-flash po natin, ito po yung episode na yun. Pinipreach ko po ito sa street preaching na napanood ko sa isang episode ng Tom and Jerry. Na kung ano po ang mayroon sa kalangitan. Yan. So, ang tagal. Fast forward ko lang po yan. Pero nag-travel siya, papunta ng langit. At pagpunta niya ng langit, nakita niya po may biyahe na golden trend. At ang makakapasok ay yung qualified sa libro na hawak ng pusa na si San Pedro ata. Yan, napisa yung isang pusa, naumpog yung isa. Ito naman, tinapon mo yung pusa. Nung nanganak yung babaeng pusa mo, yun, napunta tuloy ng heaven. Anyway, nung nakita ko po yan ako'y bata, may thoughts po sa isip ko, ang boring naman ng heaven. Yun lang yun, parang imagine, puro ulap, tapos gold na gate, tapos
Pagtanaw ni Tom sa loob, puro ulap na naman. Same po ba tayo nang naiisip pagka sinabing langit? Puro ulap, tapos may palutang-lutang lang doon ng mga kaluluwa. Parang ang boring naman sa heaven. Yan. So yun po yung nasa sa isip ko nung ako po ay bata. Ngayon, ano po ang problema sa setting po na yan? Totoo naman po, ang langit po ay nasa taas, glorious, katulad niyan, maliwanag. Pero alam niyo po yung difference? Ang pinakita po dyan sa cartoons na yan, puro ulap, which is, ang sabi po sa scripture, hindi mo mababasa na pag-akyat po ng mga disciples sa heaven, may sinabi doon na nakita ko puro ulap. Sabi ni Isaías, nung panahon ng paghahari ni ganito, dinala ako ng Panginoon sa langit at nakita ko napakaliwanag ng mga ulap. May nabasa po ba kayong ganon? Meron po akong nabasa na ulap na regarding kay Lord, pero nasa mundo kasi kapag ang presensya ng Panginoon ay nasa place na napakatindi, nagkakaroon ng glory cloud. Pero sa heaven, I'm sure, for sure, may glory din po doon ang Panginoon. Pero hindi po yun ang nilarawan ng mga nakakita ng heaven. Ang heaven po ay real place, puno po ng kagandahan, hindi lamang po ng ulap. Ano pa pong problem dyan? Of course, similarity, meron po talagang gate sa heaven, pero ang problem dyan ay hindi po siya for access lang ng kung sino mang pwedeng pumasok na pusa, na namatay, na mabuti, yan. Kundi, alam po natin, there is one way para po makapasok sa heaven. Sino po yun? Si Jesus. So, another thing, makikita po natin, meron nga naman pong libro sa may gate. Yung libro sa may gate, pwedeng sabihin natin, binihalin tulad sa, sa Bible? Aklat ng buhay. Book of Life. Kung saan nakasulat doon ang mga pangalan ng mga iniligtas, binura ang kanilang kasalanan. So, ang kaibahan po, wala naman sinabi sa Bible na nasa gate yung Book of Life. At the same time, malaking libro po yun. Tapos, ang totoo po, hindi po tinitingnan sa Book of Life kung ikaw ay mabuting pusa, mabuting tao, mabuting nilalang. Ano pong tinitingnan sa Book of Life? Kung ikaw ba ay niligtas, sumampalataya sa Panginoong Jesus. Kung ikaw baga ay nalinis ng banal na dugo ng Panginoon. So, at the same time, makikita po natin dyan na sa dulo po, pagpunta po ni Tom doon sa pusa na yon, may pinakita po sa kanyang papel, nakalagay po doon, Certificate of Forgiveness, kung napansin nyo. Certificate of Forgiveness, assignment niya po yun, babalik siya sa mundo para papirmahan yun kay Jerry. Naalala niyo yung storya sa mga nakapanood? Papipirmahan niya, kaya makikiusap siya, babaitan niya kay Jerry para pirmahan yung Certificate of Forgiveness para makapasok siya sa heaven. Ngayon, sa next part po ng episode na yan ay humabol siya kay Jerry, pinapirmahan niya. Ayaw pirmahan, pinunit pa ni Jerry, pinagtripan niya. No? So, ang point, required na patawarin ka ng nakagawa ng mali sa'yo bago ka mapunta ng heaven. Totoo po ba yon? Kailangan ng kapatawaran ng mga nagawan mo ng masama. Kapatawaran ng mga taong nagawan mo ng masama para makapunta ka ng heaven. Required po ba? Sure na po kayo? Yes po. Totoo, hindi natin kailangan ng kapatawaran ng mga taong nagawa natin ng mali. Ang kailangan po nating kapatawaran ay kay Lord. Makukuha natin pag nagsisi tayo at tayo nagpatawad. So, isa na naman po yun sa flop. Naalala ko din may isa pong palabas, 100 Days to Heaven. Sino po mga kabatch ko dyan na nanood po noon? Favorite ko po yan. Si Ana Manalastas. Ano nga yun? You're fired. Kuha mo. Yan. Mga sinusubaybayan ko po na ako yung musmus. Ang sabi po doon, kailangan niyang gumawa ng mabuti, I think, sa loob ng 100 days. Tama ba? Para makapasok siya ng heaven. So, mga misconception po na itinanim sa atin na boring ang langit at kailangan mong paghirapan ang iyong kaligtasan. Pero tayo pong nananampalataya kay Jesus, alam po natin na kahit anong hirap ang gawin mo, hindi ka makakapasok ng langit. Naniniwala ka ba doon? Hindi effort mo ang makakapagpapasok sa iyo sa langit. Sino lang? Laksan po natin, sino lang? Si Jesus. So, ang kaligtasan po natin,
ang kaibahan po nung pinanood po natin ay ang kaligtasan po nila ay depende sa pagpirma ng papel. Ang kaligtasan po natin nakadepende sa ginawa po ni Jesus. Ngayon, another po na pinakita doon ay yung hell. Sige po, pakita po natin yung hell. So makikita po natin na sa picture po na ito ng Tom and Jerry ay meron pong isang bulldog, I think. Bulldog na si Satan siya. Umulit po. Yan. So may bottom, may pit din naman po, may hukay. At andoon po si Satan, isa pong bulldog na merong tinidor. So sa Bible, wala kang mababasang may tinidor si Satan. Hindi ko sinasabing wala siyang tinidor. Pero sabi ko lang, walang tinidor sa Bible. Pero malay natin, sino po dito nakita mo na ang devil? Patotohanan nyo nga po kung may tinidor talaga siya. May tinidor, may sungay, pero ang kaaway hindi talaga siya magpapakita ng ganyang itsura sa atin ngayon. Papakita siya sa appealing na postura, na itsura, para tayo po ay ma-deceive niya. Pero, ano po ang description diyan? Ang description po dyan, isang palayok na kumukulong lava. Ganyan po ba talaga ang impyerno? Hindi. Sabi po doon, parang dagat-dagatang apoy siya na lava po talaga. Nilalangoyan ang lahat. At the same time, makikita po natin na napakaliwanag ng hell dyan. Alam niyo po, kapag ako'y nanonood dati ng palabas, bilang bata na gusto ko po kasi yung mga magagandang itsura sa palabas, like mga cartoons na maliwanag. Yun po yung napansin ko. Ayaw ko yung mga cartoons nung bata ako na madidilim. So, naging attractive po sa akin na maliwanag. Pag ang isang cartoon ay maliwanag, attracted po ako doon. Pag madilim po yung anime, ayaw ko yun. Alam niyo po yung illustration dyan ng impyerno? Maliwanag. Alam niyo po ang sabi sa Bible? Kadiliman po yun na pangwalang hanggan. Mas madilim pa sa pinakamadilim na pwede mong makita. Pwede mo bang pumikit ka ng 2 segundo? 1, 2. O huwag mo tutuloy ng 2 minutes. Dire-diretso yan. So, madilim po ba pag nakapikit? Madilim. Pero hindi pa rin yan ang pinakamadilim na pwede mong makita. Naranasan nyo lang po ba nagbigla nag-brown out tapos wala ka makita kahit ano, parang kahit imulap mo ng gano'n yung mata mo. Na-try nyo po yun, yung ginagano mo talaga, wala talaga ka makita. Ganito pala yung feeling ng bulag. So, sobrang dilim. Alam niyo po, ang description ng Bible, sobrang dilim na lugar. So, hindi po ganyan, hindi attractive. Kasi alam niyo po, nung nakita ko po ito, nung ako po ay bata, na-excite po ako actually sa hell. Para sabi ko, ay, masaya pala, makikipaglaro na lang ako doon kay Satan. Ganyan na lang, parang yun lang naman, di ako aalis, suntukan na lang kami. So, ganun yung iniisip ko while watching this. Ngayon, naalala ko po ito nung nalaman ko po ang totoong mayroon sa langit at impyerno kasi gulat na gulat po ako, grabe yung panlilin lang sa akin ng kaaway na ang pangit ng heaven sa kabaligtaran ay ang ganda ng impyerno. Dahil ang totoo po, ang impyerno po yung lugar na hindi mo kailanman gugustuhin mapunta doon. Higit pa sa paghihirap na pwede mong maisip. Kaya nga every time na ako po personally ay masakit ang ulo, iniisip ko, thank you Lord kasi sa langit ako pupunta. Sino dito, masaya kapag masakit ang ulo mo? Taas ang kamay. Pasasakatin ko yung ulo mo para masaya ka. Walang masaya na masakit ang ulo. Kapag masamang ating pakiramdam, may masakit sa ating katawan, masakit ang ating ngipin, masarap ba sa pakiramdam? Hindi. Ngayon, gusto kong sabihin sa'yo, hindi mo yan maitutumbas sa paghirap na mayroon sa hell. And sinasabi ko po ito, para every time maramdaman kang masakit, mahirap, mabigat, mag-thank you Lord kasi yung mga thank you Lord. Kasi sa langit ako. Every time po na may mahirap ako na nararamdaman sa katawan, sabi ko, grabe Lord, ayaw ko talaga sa hell. Ang hirap doon. Kasi paghihirap po yun na kailanman hindi mo kayang ma-imagine kung gaano kasakit at kahirap, kasaklap. No? So ngayon, ano po ang panlililang ng kaaway about heaven? Ang totoo po, ito po yung reality about heaven na hindi po natin nalalaman. Sige nga po, i-flash po natin yung video. Ito po ay AI-generated na isang video. Hindi po siya talaga, I believe, walang gawa ng AI or ng tao ang kayang magpaliwanag sa kung ano man ang mayroon sa heaven. Kahit nga po yung ibang AI, parang inisip ko, ang pangit naman ang pagkakadepict ng AI na ito sa heaven. Pero somehow, ito pong video na ito na nakita ko, nagpakita ng matinding details
dun sa mga bagay sa heaven. Detalyado. Parang somehow nagkaroon ako ng mas sharp na imagination about heaven. Na yung heaven, hindi lang siya drawing na ginto, hindi lang ginto na blurred. Kasi minsan ganun parang makinang na blurred. Ito, pinakita po dyan, very sharp, yung pwede nating makita sa heaven. I believe, isa sa mali nito, medyo madilim, kasi sabi sa Bible, napakaliwanag ng mayroon sa heaven. Na higit pa sa anumang liwanag na nakita mo sa mundo. Hindi nakakasulong liwanag, kundi liwanag na nakakamangha. Pero kung bakit po, pinapakita ko po yung video na yan, ay dahil nagpapakita po yan ng details. Na o nga, pag nakita mo yung pakpak ng angels, nakita mo yung sandalyas ni Lord, pag nakita mo yung mga gintong dinaraanan, hindi siya blurred. Hindi siya malabo. Una sa lahat, malinaw na yung mata mo doon sa mga nakasalamin dito sa mundo, pagdating mo ng heaven. Sharp na yan. I believe hindi lang 2020 yung vision mo doon. Very sharp. Bukod po doon, sadya pong detalyado ang mayroon sa heaven kasi si Lord po ang lumikha niyan. Pag ang tao po lumikha, mas maganda po yung detalyado for the people. Pero pag ang Diyos po ang lumikha, higit po sa kayang i-imagine ng tao. Kaya I believe, napakaganda po ng mayroon sa heaven. Ang sabi po ng Bible, ang langit po ay lugar na wala ka ng gutom at wala ng uhaw. Sa mga magugutomin, good news ito para sa iyo. Sabi mo sa kanila mo, good news. Sabi po yan sa Revelation 7:16 to 17. Lugar din daw po ang langit na wala ng sakit, wala ng karamdaman. So kung laging sumasakit ang iyong tuhod, kaway-kaway po sa mga nananakit lagi ang tuhod, paa, lapit po kayo mamaya pagpe-pray po natin. Pero sa heaven po, wala na po yung masasakit po na yan. Ang lugar po ng langit, sabi sa Revelation 21:4, He will wipe away every tear from their eyes. Wala nang rason para maiyak. Wala nang rason para malungkot, para masaktan. No darkness or night, kasi sabi po sa Revelation 21 at saka 22, the glory of God gives it light. Ang kaluwalhatian ng Panginoon ang dahilan bakit sobrang liwanag po sa lugar na yon. So kung wala nang dilim, ibig sabihin, wala na dong tulog. Sa mga puyaters, good news. Sabi sa kanila mo, good news. Sa mga ayaw na matulog. Ayaw matulog paggabi, pero sa preaching natutulog. Amen? Amen. Good news, sa heaven, wala nang tulugan. Magdamag tayong fellowship doon. Ang kape natin, tubig na nagmumula sa trono ng Panginoon. Nagbibigay buhay. Nag-aalis ng karamdaman. Ang pagkain po natin doon, the best, kasi hindi lamang po master chef, hindi lamang po kung sinong chef na kilala ninyo ang nagluto, kundi ang lumikha po talaga nito ay ang Panginoon. So, lugar po yan na wala nang tulog kasi pahinga tayo talaga po sa presensya ng Panginoon. How we wish na ganun, di ba? Parang pwedeng hindi napapagod, pwedeng hindi natutulog, hindi na nagpapahinga, kundi walang hanggan na mayroong kalakasan na hindi nauubos. So lugar po yun na wala na pong takot, wala nang masama doon kasi sabi sa Bible, Revelation 21, walang impure, nothing impure will ever enter it. There's no separation from the loved ones in Christ. So kung may kamag-anak ka, mahal sa buhay, nakasama mo na sa Panginoon, wala nang hiwalayan to. Walang hanggan na tayong magkakasama. Wala nang iyakan na mamatay na siya kasi tumatanda na siya or may sakit na siya. Hindi. Pang walang hanggan na po tayong magkakasama doon. Yung ibang may kamag-anak dito, na sad kasi pang walang hanggan ko rin kasama. Wag pong ganyan. Baka magulat ka, sabi ni Lord, okay, dahil ayaw mo siyang kasama, sa ibang lugar kita ilalagay. Sino po dito sa ibang lugar mo gustong mapalagay? Dalawa lang po yung option. And many Christians, hindi po ito nai-imagine na tayo po yung magkakasama, nag-aaway-away, maraming Kristiyano, ang hindi mo alam, kasama mo din yan sa langit. Dahil ayaw mo dyan, baka delikado ka, kasi baka sa iba ka ilagay. Iniisip ko po yun, mga churches magkakaaway, iba't ibang church nag-aaway-away online, and I'm thinking, hindi ba nila naiisip, magkakasama sila sa heaven? Sa bagay, hindi sure kung pareha silang kasama sa heaven, silang dalawa na nag-aaway. So, ang totoo po, no separation na from our loved ones. We will be with the Lord forever. Sabi po sa 1 Thessalonians 4:17. There's worship everywhere. Sino po dito, masaya ka every time tayo po nagwo-worship? Amen.
Sabi po sa Revelations 5:11-12, I looked and heard the voice of many angels. Nakita daw po niya, thousands upon thousands na nagwo-worship kay Lord. There's beauty beyond earth kasi sabi po sa Revelation 21, the city was pure gold. Sabi mga pure gold. Hindi po kulay green ito. Ang pure gold po talaga na ginto na walang anumang halo, kaya po siya pure gold. At sabi po dyan, the foundation, it is decorated with every precious stone. Hindi ko alam kung ako lamang po yung nakakaramdam na gano'n, na parang pag nakakita po ako ng precious stone, yung totoo pong alahas, may something po akong masayang nararamdaman sa loob. Hindi ko po alam kung meron pong gano'n dito. Pag nakakita ka ng emerald, ruby, mga legit po na bato na iba yung kulay, may something na masaya sa loob. So kung next time makakita ka po noon, check mo din kung may ganun ka nararamdaman. Kasi naalala ko po, nung kami po nasa Macau, lahat, yung mga kalsada po kasi doon, may mga nagtitinda lang ng mga alahas. Makikita mo iba-iba yung stone, madalas emerald. Every time tinitingnan ko yung bato, parang, ang ganda naman ng mga ganitong bato. Parang, bato talaga to. Saan to galing? Like, paano to ginawang ganito? So, hindi siya kinulayan. Normal siya na precious stone. Ako po'y naniniwala, pagtingin pa lamang natin sa kagandahan na mayroon sa heaven, yung precious stone, yung ginto, lahat ng detalye na mayroon dyan, grabe po yung kagalakan na pwede po nating maramdaman. Kasi, si Lord po yung lumikha niyan. Ngayon, sabi pa po dyan, there is life flowing forever. May buhay po na dumadaloy. Kasi sabi po sa Bible, sa Revelation 22, the river of the water of life and the tree of life. Yun po yung naroroon. Tubig na nagbibigay buhay, tree of life, puno na nagbibigay buhay. Na namumunga po every month. Sino po dito, meron kang tanim sa bahay na mga namumunga? Meron po bang ganyan? Sa Papa meron, nung nakaraan, kumuha po ako ng mga, anong tawag doon? Passion fruit. Lemon yung tawag namin dati. Yan, ang dami. Kasi namumunga daw, anli, nanlalaglagan pa. Masaya po pag merong mga tanim. Si Ate Erica din. Possible, some of you, meron po kayong mga tanim sa bahay. Ang saya every time na namumunga ito. Ang sabi po ng Bible, yung tree of life, namumunga po ito na sapat para sa lahat ng mga bansa. So, hindi tayo mag-aagawan. Walang bitin na sinaing. Amen? Walang bitin na pang-ulam. Walang bitin na pagkain. Bakit? Kasi sapat para sa lahat. And lastly, I believe hindi pa po ito last, pero marami pa pong description sa Bible about heaven. There is joy without end. Sino po dito malungkot ka every time na masaya ka? Masaya na naman ako, nakakalungkot naman. Ano po bang ganon? Nalulungkot every time na sumasaya? Actually, may narinig ako ganyan before na parang ayaw niya yung concept ng sasaya siya kasi alam niya malulungkot din siya after. So, meron mga malungkot tuwing masaya sila. So, alam niyo po na walang taong malungkot actually sa oras na sila ay masaya. Sa amin ang Bible, walang hanggan ang kagalakan na mayroon tayo sa heaven. Ibig sabihin, wala na. Walang KJ doon kasi yung joy talaga hindi mo na makikill. Walang kill joy kasi impossible to kill the joy of the Lord. Dahil kasama po natin siya ng pangwalang hanggan. So in short, walang hunger, wala nang uhaw, wala nang gutom, wala nang takot, wala nang separation, wala nang kamatayan sa lugar na yon. Alam niyo po, dumating po si Pablo sa panahon na siya po ay humarap sa decision making. Kung siya baga ay pupunta na ng langit o mananatili pa siya sa mundo. Yung tinanong ko sa inyo kanina, what if tanungin ka ni Lord ngayon, anak, dadali na kita sa heaven ngayong araw din. Oo ka ba sa Diyos o hindi? May mga nadagdag na yes. Yung iba nag-no na. Hindi, joke lang. So, si Pablo po, dumating siya sa panahon na siya po ay humarap sa pagdedesisyon kung siya baga ay pupunta na ng langit or mananatili pa. Saan po yan nakasulat? Buksan niyo po ang inyong mga Bible sa Philippians 1, verse 23 to 25. Filipos 1. Ang sabi po niya, sapagkat ako'y naiipit, sabihin mo nga naiipit, sa pagitan ng dalawa, ang aking nais ay umalis at makasama si Kristo. Kita nyo na, if you desire to be with the Lord, it's not a bad thing. Pero if you desire just to die para lang tumakas sa mundong ito, yun po yung masama kasi kamatayan ang ninanais mo.
ginagawa mong tagapagligtas ng kamatayan. Pero if you desire the Lord, this is something na desire po ni Pablo. Sabi niya, naipit ako sa pagdedesisyon. Hindi ko alam, gusto ko nang pumunta kay Lord para siya ay makasama, sapagkat ito'y higit na mabuti. Sa mga higit na mabuti. Verse 24, gayunmay, ang manatili sa laman ay higit na kailangan. Sabi mo, higit na kailangan. Dahil sa inyo. So sabi ni Pablo, kita ko yung gusto ko na talaga. Kung ako lang ang tatanungin, ito na talaga ang pipiliin ko. Higit na mabuti. Pero nakita niya, hindi lang dapat yung higit na mabuti. Kasi yung higit na mabuti, para lang sa sarili niya yun eh. Pero nakita niya, meron pang isang option na higit na kailangan. Sa mga higit na kailangan. So sabi niya, kung ako lang ang, dahil ako ang tinatanong, gusto ko nang mapunta ng heaven. Pero dahil sa inyo, sabi mo sa kanila, dahil sa iyo. Dahil sa inyo, sabi niya, kailangan ko pang magstay. So upon reading this, actually, nung una ko itong binasa, iniisip ko lang, parang, okay, siguro nahugot lang si Pablo dito. Pero the second time I read this, na-realize ko na dumating pala si Pablo sa panahon na siya ay namili at pinapili siya ng Diyos. At pinili niyang magstay. Alam niyo po kung bakit? Kasi para sa kapakanan ng mga taong pinangungunahan niya. Sabi sa verse 25, at sa paniniwalang ito, aking nalalaman na ako'y mananatili at magpapatuloy na kasama ninyong lahat. Sa ikasusulong ninyo at ikagagalak sa pananampalataya. So sabi niya, for this time, magpapatuloy pa ako para sa inyo. So kahit may option na siya to die and be with the Lord, he chose to stay during this time. Pero kung babasahin niyo po yung ilang parte ng sulat ni Pablo, alam na din niya nung oras na niya. Kita niyo po, amazing. Parang iniisip ko, Lord, sana sana ako din, alam ko na kapag malapit na. Para meron akong idea, para meron pa akong pwedeng gawin bago ako mawala. Si Pablo, alam niya po, ang sabi niya, ito na ang huling sulat ko sa inyo, hindi na tayo magkikita, akala ko magkikita pa tayo pero hindi na, sabi niya doon sa isang letter. Bakit? Kasi alam niyang mawawala na siya. Nung time na ito, for sure, alam din niya na malapit na yon, pero sabi niya, mas pinili ko na manatili muna para sa inyo. Pero alam niyo po, yung kinaganda po ng binabasa natin tong verse, sa verse 21. Itaas niyo po ang inyong pagbabasa sa verse 21. Ito po yung prinsipyo na nais ng Diyos na magkaroon tayo ngayon. Sabi po sa verse 21, sapagkat sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Sabihin mo nga, ang mamatay ay pakinabang. Meron ba tayong English dyan ito? For Philippians 1:21. Ang sabi po sa English version, for me, to live is Christ, and to die is gain. So, ang tawag po sa mindset na ito ni Pablo ay to die is gain mindset. Sabihin mo nga, to die is gain mindset. Alam niyo po ba, kapag mayroon kang mindset na to, dakilang bagay, mga bagay ang pwede mong maranasan. Bakit? Kasi pwede mong ma-attain yung the best na plano ng Diyos sa'yo. Dumating man ang problema, hindi ka mapapano kasi alam mo, mas excited ka sa paparating kesa sa nararanasan mo ngayon. Alam niyo po, ang Kristiyano na may fullness sa mundong ito, ay yung may mindset na pag ako'y nawala, pag oras na ng aking kamatayan, it is my gain, kapakinabangan. Kaya, makakapamuhay ka para sa Panginoon. Alam niyo po ang dahilan kung bakit maraming Kristiyano hirap mamuhay para sa Panginoon? Kasi hindi nila alam na yung nag-aantay sa hinaharap sa heaven ay kapakinabangan para sa kanila. Kapag yun po ang nalimutan natin, for sure, mahirapan ka mamuhay para sa Panginoon. Kaya marami pong Kristiyano namumuhay para sa kanilang trabaho, para sa kanilang negosyo, para sa kanilang pamilya. Kasi iniisip nila, dito ko na ilalaan, ligtas naman na ako, didinin ko na ilalaan ang aking efforts. So wala po sila nung to die is gain mindset. Sabihin mo nga ulit, to die is gain mindset. Ako po'y naniniwala, kapag tayo'y dumating sa panahon na ang tingin mo na sa heaven ay kapakinabangan for you. Legit, dun ka lumalakad bawat araw as in walang makakapagnakaw nun sa'yo.
Kasi some of us, nananakawan ka bawat araw. Ay, may bayarin. Nalimutan mo na yung heaven, nalimutan mo na si Jesus, nalimutan mo na ang purpose mo, nalimutan mo na lahat ng mga na need mong gawin para sa Kanya. Ay, meron akong karamdaman, nalimutan mo na yung mga bagay na dapat mong gawin sa Panginoon. Which is walang masamang magkaroon ng karamdaman kasi, lahat tayo, pwede pong prone doon kasi tao po tayo. Or some of you, ay, meron akong pupuntahan doon sa lugar na yon, ari mahalaga. Mas mahalaga kaysa sa Panginoon. Na hindi mo naman sinasabi, pero dahil sa ipinapakita ng iyong action, parang pinapamukha mo kay Lord, this is more important than you, Lord. Alam niyo po kung bakit dumarating tayo sa panahon na yon? Kasi nalilimutan natin yung hinaharap. Ang atin pong pamumuhay ay nasa pang-present lang. Pero ito po ang spoiler alert na gusto ko pong sabihin sa inyo. Spoiler alert. Lahat ng pinaghihirapan mo ngayon na pang-temporary, matatapos din po yan. Maglalaho din po yan. At magugulat ka isang araw, sayang naman ang lahat ng pinaghirapan ko sa mundong ito. Kasi yung akala mong ipag-e-enjoy ko lang kasi palangit naman na ako, sinayang mo yung lahat ng natitirang oras mo dito. Alam niyo po si Pablo kung bakit kahit sa kulungan, kung hindi po kayo aware, kalahati po ng New Testament, si Pablo po ang nagsulat. At yung sinulat niya po na yon, hindi niya po sinulat sa party, hindi niya po sinulat sa loob ng church, hindi niya po sinulat sa loob ng revival conference sa secret place niya, hindi. Sinulat niya po yon habang nasa pinakamahirap siyang sitwasyon. Siya po'y nasa kulungan na mabaho, walang maayos sa pagkain, walang ligo-ligo. Kapag dumumi, walang maayos sa panglinis, lugar na napakahirap, na sitwasyon na napakahirap, sinulat niya po yan. Alam niyo po kung bakit niya sinulat yon at naisulat yon? Dahil meron po siyang to die is gain mindset. Sabihin mo nga, to die is gain mindset. Apat na bagay po na pwedeng mangyari sa'yo or 4 na signs actually. Ngayon, possible tanong mo, meron na ba ako niyang mindset na yan? Ito po ang 4 na sign na meron ka ng to die is gain mindset. Excited na po ba kayong malaman? Para makita, ako baga ay may mindset na niya yan, nakatulad ng kay Pablo. Una pong sign, you develop a heaven-bound life. Sabihin mo nga, heaven-bound life. Kapag ang mga taga-norte po ay papunta ng timog, dito po sa atin, sa south, at dumaan po sila ng expressway, ang tawag po doon ay southbound lane. Ibig sabihin, mula sa north, papunta sila ng south, so sila po ay southbound kasi papunta po sila ng south. Kapag tayo po mga taga-timog ay pupunta ng Hilaga or ng Norte, sa mga may hindi alam kung ano ang Hilaga, ang tawag po doon sa dadaanan natin ay northbound lane. Kasi tayo po ay bound sa north, papunta po tayo ng north. Ngayon, tayo po mga Kristiyano, tinatawag din po tayo ng Diyos na magkaroon ng heaven-bound life. Sabihin mga heaven-bound life. Yung buhay na, pag tiningnan mo yung buhay na yon, alam mo, palangit to. Ngayon pa lang, amoy na amoy ko na ang langit sa Kanya. Tinan mo nga yung katabi mo kung amoy na amoy mo yung langit sa Kanya. Kung hindi, wag mo sabihing amoy impyerno, masama yun. Makikita mo, maririnig mo, buka ng bibig niyan. Buka ng bibig niyan, pagkilos niyan, pananalita niyan, pag-iisip niyan, makikita mo heaven-bound yan. Sabi mo sa kanila mo, heaven-bound ka na kapatid ah. So, kapag tayo po ay papunta ng langit, kapag tayo po ay merong to die is gain mindset, lahat ng mga may mindset na to, makikita mo hindi yan magpapawalwal-walwal lang ng buhay. Kasi maninigurado yan, nakasama ako doon sa papunta ng langit. Hindi ako magpapaiwan. Naalala ko po, nung ako po ay bata, isa po sa effective sa akin, sa amin po magkakapatid at sa akin pong mga kaklase, ay pananakot ng magulang at ng mga teacher kapag may pupuntahan. Ay, huwag kayong makulit. Pag kayo makulit, kayo hindi ko sasama. Behave o hindi? Magbe-behave. Sa school, kapag yung section po kasi namin sobrang ingay, cream section, lagi sinasabi sa amin,
naturingan pa naman kayong cream section, ang gugulo nyo, ang ingay kayo, ang pinakamagulong section sa lahat. Yun ata ay favorite ng mga teacher, tama ba? Or meron lang talaga sila sabihan ng mga teacher. Pero lahat ng naging advisor namin, yun lagi ang sinasabi sa amin. Ewan ko kung legit or sabi-sabi lang. Pero parang tunay kasi yun ang ata pinag-usapan ng mga teacher namin. Meron pa po kaming teacher na nakunan dahil sa kalikutan namin. So sinisisi naman sa amin pero hindi ko alam kung legit. Ewan ko. Pero na-realize ko nung ako'y lumaki na masaklap pala yung pinagdaanan ng teacher na yun. Possible dahil nga sa katigasan ng ulo namin. So, sa ibang pagkakataon, naranasan ko pong ipanakot sa amin ng aming mga teacher ay hindi ko kayo pa-attendin ng science fair. Hindi ko kayo pa-attendin ng gugulo nyo, ng mga program. Yan, mga program na walang klase. Di ba excited tayo doon? Pag walang klase, atad lang ng program, excited. Kayo ay pagkukwisin ko dahil kagugulo nyo. Di yan kayo sa inyong classroom. At dahil po doon, kami tatahimik. Yung mga classmate namin, huwag na kayong makulong. Boys at the back, lagi na ang mga ito eh. Yan, yung mga linya ng president. Dahil hindi na siya nakasama dun sa activity, wala siyang extracurricular, iiyak na siya. Yan. So, yun po yung situation. At nakita ko po doon, dahil pag ayaw ko, personally, na ako ay hindi makasama sa pupuntahan, nag-iiba yung pag-behave ko. For example, sa bahay, pag kami ay makukulit na magkapatid or matigas ang ulo or malikot at may outing, tingin nyo po ba, maglililikot po ba kami? Tingin nyo mahirap kaming utusan? Susunod agad. Paunahan pa yan kasi may outing. Ay, linis si Arep. Naku, paunahan pa yan. Uy, linisin mo daw yun. Ako dito. Yan, excited. Alam nyo po kung bakit kasi may outing. Alam niyo po, kapag ikaw ay heaven-bound, excited sa heaven, may mindset ka na to die is gain, hindi ka magpapagewang-gewang sa buhay mong ito. Makikita sa buhay mo na heaven-bound ang taong ito kasi excited siya sa heaven. Na hindi ka kailangang pilitin, tara mag-pray. Hindi ka kailangang pilitin, tara mag-church. Tara magbasa ng Word of God. Tara gawin natin ito, mag-preach tayo ng gospel. Tara layuan natin yung kasalanan. Magbago na tayo ng buhay. Bakit? Kasi excited kang palangit. Tingnan mo nga yung katabi mo kung excited pa heaven. Excited? Amen. Amoy heaven na ba? Amoy lupa. Amoy heaven kasi tagalangit yan. So, ang point po, kapag tayo po ay heaven-bound, makikita po natin na yung buhay po talaga natin magre-reflect na ito po ay palangit. And kung tayo po ay hindi namumuhay ng may takot po sa Panginoon, na Lord, baka mawala yung kaligtasan na ito na pinagkabigay-bigay mo sa akin, for sure, gagawin mo yung lahat ng gusto mong gawin. Pero alam niyo po, if you have that mindset na gusto ko yung kaligtasan. Gusto kita makasama ng pangwalang hanggan, Lord. Ayaw kong mawala ang bagay na ito na binigay mo sa akin. Ito ay precious. The most important thing na natanggap ko sa buong buhay ko. Hindi mo yan sasayangin. Pagkakahawak-hawakan mo yan at hindi mo hayaang mabitawan mo yan. Alam niyo po yung dahilan kung bakit maraming mga Kristiyano ganun na lang bitawan ng pananampalataya kasi hindi po nila kita na mahal pala yung nakuha nila. Mahal pala yung napabigay sa kanila. Alam niyo po, isa sa pinakamahal at pinakamalaking perlas na nahukay po sa buong mundo, natagpuan po dito sa Philippines. At sa Palawan, ang laki ng perlas. Nung una nila nakita ng mga nakakuha ay hindi po nila alam na perlas. So I don't know yung nangyari, pero na-miss niya yung napakamahal na milyones dahil po hindi niya alam yung value na mayroon po noon. Tinago, parang may ganun nga, no? Tinago sa ilalim ng kanyang kama. May mga ganyang story. So, nasayang yung value nung pinakamahal. Although ngayon, nasa museum na po yun, pero hindi siya yumaman ng ganoong kalaking amount. Bakit? Kasi hindi niya alam ganun pala kamahal ang hawak-hawak niya. Alam niyo po, maraming Kristiyano masaklap. Darating yung araw marirealize na, grabe pala yung sinayang ko. Hindi ko na-realize, ganun pala yung kaharian ng Diyos.
Ganun pala ka mamahalin at ka-precious yung pinigay sa akin ng Panginoon na kaligtasan. Kaya sabi ng Bible, panghawakan mo ito. Sabi mo sa kanila, panghawakan natin. Mamumuhay ka ng ready, magpe-prepare ka. Bakit? Kasi papunta ka ng heaven. Makikita nyo po ang lahat ng papunta ng outing. Ano pong hinahanda? Maganda ng goggles, pagkain, papabili ng salbabida, yan. Ano pa sa mga bata? Yung chicherya, ano pa? Magpe-prepare po tayo at hindi ka gagawa ng mga bagay na magpapahamak sa'yo sa pagsama. Hindi ka sabihin sa'yo, pag ikaw ang gulo-gulo mo, iyak ka ng iyak di yan, iwan ka na. Tatahan o iiyak lalo? Merong iiyak lalo, pero majority tatahan. Bakit? Kasi baka maiwan. Alam niyo po ang sabi ng Philippians 2:12. I don't know kung na-note. Yan, na-note ko po dito. Basahin po natin sa English. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, so yun mga always obeyed, not as much in my presence only, but now much more in my absence, work out. So yung mga work out. Work out your own salvation with fear and trembling. Parehong tao po ang kinakausap ni Pablo dito, mga taga-Filipos. Sabi niya nung una, for me to live is Christ and to die is gain. Ngayon, sinasabi niya po ditong utos, dahil alam ninyo yung nag-aantay sa inyo sa hinaharap, work out your salvation with fear and trembling. Sabihin mo nga, with fear and trembling. Alam mo yon, iniahalin tulad ko po sa nung bata ka, nasasama ka sa gala or sa outing. Hindi ka naman takot. Wala kang takot. I mean, hindi ka talaga takot, pero may takot kang maiwanan. Hindi ka mamumuhay sa takot, pero somehow sa loob mo, ayaw kong maiwan. Alam niyo po yung tawag doon, fear and trembling. Hindi ka takot sa Panginoon, hindi ka takot mag-church, hindi ka takot na mag-pray or kung ano man, pero may takot ka na baka mawala yung kaligtasan na ibinigay sa akin ng Panginoon ng libre. Ang kaligtasan po, hindi po yun binabayaran. Meron po ba dito siningil ka ng kung sino man nung pinag-pray ka for salvation? Taas na po ang kamay. Sabi, uy, pinag-pray kita, pingin yung 20 ha. 1,000 dahil dahil mong kasalanan. Nakakapagod mag-repent. So, walang siningil. Walang siningil sa atin. Libre nating nakuha yung kaligtasan. Ngayon, ang sinasabi po dito, yung kaligtasan na yun, kailangan po natin yung i-work out with fear and trembling. Hindi laging maging praning, na ako kayo ligtas pa or hindi na. Hindi po ganon. Hindi po ganon ang tinutukoy ng verse na to. Ang tinutukoy po ng verse na yan, dahil wina-work out mo with fear and trembling yung salvation mo, hindi ka basta-basta gagawa ng mga bagay sa buhay mo na alam mo magpapahamak sa kaligtasan mo. Yung mga bagay na sinasabi ni Lord, bibitawan mo kasi you work out your salvation with fear and trembling. Mamumuhay ka ng heaven-bound. Sabihin mo nga ulit, heaven-bound. Basahin po natin 1 Corinthians 9:24 to 27. Sige po, open your Bible. Unang Korinto, 1 Corinthians 9, 24 to 27. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga tumatakbo sa isang takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala? Kaya't tumakbo kayo sa gayong paraan upang iyon ay inyong mapagwagian. Ang bawat nakikipaglaban sa mga palaro ay nagpipigil sa sarili. Sabi mga nagpipigil sa sarili. Last week, pinag-usapan po natin how to die to ourselves and nag-end tayo knowing ng Holy Spirit, tinutulungan tayo sa pagpipigil sa sarili. Pero hinihingi po ni Pablo na exercise po natin yon. Alam niyo po kung bakit. Sabi dito, ginagawa nila iyon upang sila ay makatanggap ng korona na may pagkasira, ngunit tayo'y sa walang pagkasira. Sabi po sa verse 27, ngunit sinusupil ko ang aking katawan at ginagawa itong alipin, upang pagkatapos na makapangaral ako sa iba, ako mismo ay hindi itakwil. Sabi po sa English version,
that I myself should become disqualified. Ibig sabihin, kung merong nadi-disqualify, may makakwalify. Kung merong nakakwalify, merong mga na madi-disqualify. Alam niyo po kung bakit disqualified? Kasi matigas ang ulo. Hindi nakasama sa outing. Papunta ng heaven. Dahil hindi namuhay ng heaven bound, at stake po yung atin pong salvation. Ngayon, ito po ay encouragement actually sa atin na tayo po'y lumakad ayon po sa pinapalakaran ng Diyos. Dahil alam niyo po, gusto ka ni Lord na makasama. Sabi sa kanila, gusto kang makasama ni Lord. So again, if you have that to die is gain mindset, you'll develop a heaven-bound life. Second po, you endure present struggles. You endure the present struggles. Kapag ikaw, isa po sa senyales, na ikaw ay may to die is gain mindset, hindi ka basta mapabagsak ng anumang problema. Nagtutuloy ka sa kabila ng anumang problema. Bakit? Kasi alam mo, panandalian lang itong pinagdadaanan ko. May mas higit sa kung ano man ang pinagdadaanan ko ngayon. And if you have that endurance na hindi ka basta bumibigay, alam niyo po kung bakit bumibigay agad ang mga tao? Kasi iniisip lang po nila, pang temporary. Malungkot na, hindi na masaya. Ay, kaya't nagtutuloy yan kasi masaya sa church or masaya sa fellowship nila sa grupo. What if hindi na masaya? Makikita niyo po yung walang to die is gain mindset. Susuko po agad yun. Kaya nga sabi po sa Bible, yung nataniman, isang nataniman, dumating po ang sikat ng araw, nalaya, natuyo yung sumibol. Bakit? Kasi pag dumating ang problema, kapighatian, mga kapagsubukan, pag-uusig, umaayaw agad kasi walang ugat. Pero yung may to die is gain mindset, anumang ibato mo diyan, sigurado po ako i-overlook lang niya yan. Bakit? Kasi nakatingin yan sa paparating sa hinaharap. Alam niyang matatapos din ang lahat. Naalala ko po noon, favorite ko po bilang estudyante ay mga bakasyon at sem break. Magsabi ng amen ang mga estudyante excited sa bakasyon. Kakasimula pa lang ng school year, bakasyon agad ang inaantay. May mag-sem break na, may mag-Christmas break na naman. Excited po ako pag sem break, pero isa po yun sa pinaka-hectic na schedule. Kasi ang mga teacher, ganang exam ninyo pagbalik, ito ang mga ipapasa ninyo, ito ang project ko, sandamakmak na listahan ng reviewer, sandamakmak na gawain patong-patong, mga teacher dyan, maawa naman kayo sa amin, hindi, joke lang. Kala mo estudyante, may sama pa pala ng loob. Pero naalala ko po noon, isa po yun sa pinakamahirap na sitwasyon kasi kailangan naming madaliin. Pero naalala ko po, habang ginagawa ko yung mga assignment, mga reviewer, kung bakit po ako namomotivate, kasi isang araw na lang pupunta na kami sa Quezon. So bukas, wala na akong pakialam sa mga gawain na gagawin ko ito ngayon, tatapusin kung ang kaya kong tapusin. Bukas, kakalimutan ko na ito ng lahat ng ito, matatapos din to kasi magbabakasyon kami. Excited ako, iwan lahat ng mga gawain sa school at mag-e-enjoy kami doon ng ilang linggo or minsan isang buwan at bakasyon. So, dahil meron po akong inaabangan na mas magandang bagay, yung pinagdadaanan ko ngayon na reviewer ka lang dahil masaya ako bukas. Exam ka lang, gawain ka lang, projects ka lang, bukas, hayahay na ang buhay ko. Alam niyo po, ganun po ang senyales na ikaw may to die is gain mindset. Mabigat na problema, tinatanong tao, paano mo kinakaya yan? Ang bigat-bigat ng pinagdadaanan mo. Kasi alam ko, mas maganda ang paparating bukas. Matatapos din ang lahat ng to, matatapos din ang lahat ng paghihirap, may magandang paparating sa hinaharap. Alam niyo po yun sa amin ng Bible, sa Romans 18-20, Romans 8, sige po, open your Bible para kayo po mismo ang makakita ng ganan pong mindset. Romans 8:18-20. Sabi po dito, itinuturing ko na ang pagtitiis, sabihin mga pagtitiis. Magsabi ng amen na mga nagtitiis. Amen. Hindi sa katabi ha. Pagtitiis sa panahong kasalukuyan. Sa panahong kasalukuyan daw, yung mga pinagdadaanan mo, ay hindi dapat maihambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Sabi niya, the pain that we have right now cannot be compared to the glory that is coming. Sabi sa verse 19, sapagkat ang masidhing inaasam ng sangnilikha
ay inaasahang pagpapahayag ng mga anak ng Diyos. Verse 20, sapagkat ang sangnilikha ay nasakop ng kawalang kabuluhan, hindi sa kanyang kalooban, kundi dahil doon sa sumakop sa kanya sa pag-asa. So sabi dito, ang paparating daw po na glory, ang paparating po sa hinaharap, ay sabi dito, masidhing inaasam, merong excitement. Isa sa sign na merong kang to die is gain mindset, ine-endure mo yung present struggles at sa halip na pagrereklamo, ang nararamdaman mo ay excitement. Alam mo yun, every time na may problema ka, ito po yung tip ko sa inyo, kung hirap na hirap ka lagi pag may problema kang pinagdadaanan, tulungan mo ang sarili mong gamitin yung problema na yun para ipaalala ko lalo nang hayahay ang buhay pag nasa heaven. Dahil garni kahirap ang aking mga pinagdaanan sa mundo. Alam mo, may point of comparison ka ngayon para ma-excite ka sa ipinangako ng Diyos. At magkaroon ka ng dahilan para hindi sumuko sa halip para magpatuloy. Kasi meron pong ipinangako ang Diyos sa atin. Sa inyo sa mo, may pangako ang Diyos sa'yo. Tingnan niya po ang reminder ni Jesus sa John 14, 1-3. Ito po yung reminder ni Jesus sa kanyang disciples bago siya umakyat ng langit. At reminder din po ni Lord ito para sa iyo mismo. John 14, verse 1-3. Sabi po ni Lord, huwag mabagabag ang iyong puso. Ulitin mo nga, huwag mabagabag ang iyong puso. Tinutukoy po ng Panginoon kung ano man ang iyong pinagdadaanan, ano man ang iyong iniisip, parang sinasabi niya sa disciples, huwag mong intindihin iyan. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Sinasabi ni Lord, kesa sa namumroblema ka diyan, nag-aalala ka, natatakot, nangangamba, ang dami mong pinag-iisip sa iyong mga pinagdadaanan, sabi ni Lord, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin kayo sa akin. Tingnan niyo pa po ang mga binitawang salita ng Diyos, ng Panginoon. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? Verse 3, at kung ako'y pumunta roon at may handa ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung nasaan ako naroroon, kayo rin ay naroroon. So sabi ni Lord, huwag kang mangamba. Magandang mindset po na itinuro ni Jesus every time may problema ka, huwag mabagabag. Sa halip daw, sumampalataya. So every time nakakaramdam ka ng worry, ng takot, ng discouragement, remind yourself, do not let your heart be troubled. Believe in God, believe also in Jesus. At ang sabi dyan, paalala mo sa sarili mo, may inihahanda ang Panginoon para sa'yo. So, ang tawag po dyan, to die is gain mindset. Sabihin mo nga ulit, to die is gain mindset. Tingin mo ba, mapapabagsak ka pa ng kaaway pag may ganyan kang mindset? Wala na siyang maibabato. Kaya nga po, ayaw na ayaw ito ng kaaway. Ang gusto lang ng kaaway pag-usapan natin, blessing, financially. Sino po dito gusto pagpapala? Amen. Siyempre gusto pa din, kahit example ng gusto nating preaching. Gusto po ng kaaway na yun lang ang pag-usapan natin. I-bless tayo ng Panginoon. Pero ang gusto ng kaaway, maalis yung mind natin sa eternity. At i-focus mo lang sa bank account mo. I-focus mo dun sa mga patotoong naririnig mo na pinagpala ng Panginoon, may magandang trabaho or binless ng Panginoon ng promotion. Ituon mo ngayon sarili sa bahay, sa lupa, sa mga pwede mong makuha, ma-attain sa mundong ito. Yun po ang gusto ng kaaway. Ayaw niya na malaman mong mas higit na dakila ang hinaharap. Alam niyo po kung bakit? Kasi pag nalaman mo yon, pag nagkaroon ka ng ganyang mindset, wala nang panlilinlang na e-epekto sa'yo. Wala nang problema ang makakapagpabagsak sa'yo kasi alam niya na yun ang inaantay mo. Alam niyo po si Job, kung bakit siya hindi napabagsak ng kaaway kahit sobrang dami niyang ginawa. Pinatay niya yung mga kamag-anak. Ang tinira lang asawa. Yung asawa pa, gusto din siyang mamatay. Ang galing pa ni Lord, magtira doon. Yun pa yung tinira, sabi mo, sumpa mo na yan, Diyos mo, para mamatay ka na. So, nawala lahat. Pero alam niyo po, si Job, hindi siya napabagsak. Kahit bagsak na talaga siya. Alam niyo po kung bakit? Kasi alam niya
ang pag-asa niya ay ang Diyos. Matatapos din ang problema, kung matapos man ang buhay niya, at least sa Diyos siya pupunta. At yun po ang magandang mindset. Alam po ng kaaway, hindi uubra ang kanyang mga pakana pag meron kang to die is gain mindset. Kasi ang taong tingin sa kamatayan ay kapakinabangan, hindi pwedeng takutin ng kaaway sa kamatayan. Ay, magpipreach ka dyan, mamamatay ka. Maglilingkod ka sa Diyos, kahit ganyan, mamamatay ka. Hindi wala nang panakot ang kaaway. Ang pinakamatindi nating kalaban, kamatayan. So wala na siyang ubra. Last week, di ba, pinag-usapan natin, hindi mo ma-offend ang taong patay. Walang taong patay ang ma-offend. So, ibig sabihin, if we have that mindset, hindi mindset na makapag-suicide na lang kaya para to die is gain daw eh. Hindi ganyan. Delikado ka niyan. Huwag may mga ganyan ka naririnig. Huwag niyo pong papakinggan ang hindi ko sinasabi. So, hindi po yan ang aking sinasabi. Ang point lang po nito, magkaroon tayo ng mindset na yung pinangako sa ating kaligtasan ng Panginoon ay kapakinabangan para sa atin. If may ganyan kang mindset, hindi uubra ng mga struggle, anumang deception, anumang discouragement ng kaaway sa'yo. So, third point po natin, you focus on what really matters. Kapag ikaw ay may to die is gain mindset, pangatlong senyales, ang pinagtutuunan mo ng pansin ay yung totoong mahalaga. Mahalaga hindi para sa iyo, hindi para sa katabi mo, kundi para sa mata ng Panginoon. Kasi ang mga tao po na focus na meron to die is gain mindset, hindi po sila magsasayang sa mga distraction. Hindi po sila magsasayang sa mga bagay na walang kapakinabangan sa susunod na buhay. Ang illustration ko po dito, kapag ikaw, naalala nyo po ba nung panahon na ikaw ay mag-outing. Yan. Outing kasi, excited po yung bata eh. Ang sabi po kasi sa Bible, ang kailangan po natin magkaroon tayo ng pananampalataya na katulad ng bata. Ibig sabihin, ihalin tulad natin sa excitement ng isang batang papunta sa gala, outing, or sa kung anumang amusement park. Tingin nyo po ba, bago umalis ng bahay, yun bagang batang iyon ay maglalalayo pa at magbabasketball, magbabalibol, magpapakapagod sa labas. Bago mag-outing, hindi na. Bakit? Baka maiwan. Bukod doon, marami pa siyang dapat intindihin. Iintindihin ko yung pampalit ko kasi sabi ng nanay ko, magdala ka ng pampalit mo ha, magdala ka ng towel, ng pamunas. Bibilinan ka ng lahat at kailangan may dala ka nun, maintindi mo yung totoong mahalaga. Kasi nga, paalis ka, hindi ka magsistay doon. Alam niyo po, maraming Kristiyano kung bakit distracted sa kayamanan. Kasi nalimutan yung susunod na pupuntahan. Bakit distracted na mga current na nangyayari sa kanilang buhay? Kasi limot na yung may pupuntahan sila. Ang nasa isip lang nila, ito kasi mas mahalaga. Ito kasi kailangan. Oo, kailangan din yan. Pero is that what really matters? Yan ba talaga ang gusto ng Panginoon? Wala pong masama sa trabaho. Wala pong masama sa negosyo, wala pong masama na magkaroon ng sasakyan, ng bahay, ng relationship, magbuo ng pamilya. Lahat po ng yan, personally, ako po ay mayroon. Pero, kung nariyan po nakatuon ang ating atensyon, doon po tayo lalaglag. Alam niyo po kung bakit? Ang taong wala sa itaas ang kanila pong isipan, ang kanilang mindset, walang to die is gain mindset, madali lang pong hilahin ng kaaway. Kilala ka ng kaaway, alam niya, ito lang, operan ko lang yan ito, tamo. Laglag yan. Hindi na yan magsya-church. Bigyan ko lang yan ito, hindi na yan magpe-pray. Alam po yan ng kaaway. Kaya nga po ang threat sa kaaway, hindi lang yung mga taong nagcha-church. Hindi lang yung taong marunong mag-pray or marunong mag-worship. Ang threat sa kaaway ay kapag alam ng kaaway na wala na siyang kayang i-offer sa'yo na makakapagpain sa'yo. Yung wala ka ng kakagating mansanas. Pag wala, hindi mansanas po yun illustration lang. Pag wala ng mansanas na may pakain sa'yo ang kaaway, wala, nalaglag na siya. Yun po ang kinagigigilan ng kaaway. Hanggat may mansanas pa, some of you yung mansanas, pera. Some of you relationship. Some of you yung family mo. Some of you yung pangarap mo pa din. Kasi pangarap ko to yan ang mansanas na ino-offer sa'yo. Some of you literal, Apple, iPhone yung mansanas na binibigay sa'yo ng kaaway. Some of you, binibigyan ka ng pangarap, panibagong goal. Ito, i-goal mo to, kaya mo yang kuhanin.
Pag alam ng kaaway na may kakagatin ka pang mansanas, yun yung gagamitin niya para ikaw ay pabagsakin. Pero pag ikaw yung tao na may to die is gain mindset, wala na akong mansanas na ibang kakagatin kasi ayaw kong maligaw ako ng landas. May iwan ako sa outing pag inintindi ko yung mga bagay na walang kabuluhan. Hindi ka magpapadistract. Naalala mo nung bata ka, papunta kayo ng outing, inaya ka ng kapitbahay mo, uy, tara ulit doon, maglaro tayo. Ala, kami may outing. Ano nga, ako nga naghahanda na din yan, yung bag ko ganin. Nagmahili ka pa. Bakit? Kasi excited ka, hindi ka magpapadistract kahit anong aya sa'yo, hindi, kasi may patutunguhan ako. Alam niyo po, ganun po yung to die is gain mindset. Hindi ka mahihila ng kahit anong distraction kasi alam ko, doon ako pupunta at hindi ako pwedeng maligaw ng landas. Ang tawag dyan, to die is gain mindset. Sabihin mo nga, to die is gain mindset. So, in short, hindi ka na magsasayang ng oras sa mga bagay ng mundong ito. Hindi ka na magsasayang ng oras para sa mga walang kabuluhang bagay. Bakit? Kasi nga po, nag-aabang ka sa hinaharap. So, marami pong Kristiyano kung bakit po sila disappointed sa buhay. Alam niyo yun, binless ng Panginoon, disappointed pa din. Or, marami namang parang okay naman yung buhay niya, pero namumuhay sila ng disappointed. Alam niyo po kung bakit? Kasi nakatingin sila sa mga temporaring bagay. Alam niyo po kung bakit nakaka-disappoint tumingin sa temporaring bagay? Kasi ang temporaring bagay ay lilipas. Pera ba yan na nagpapasaya sa'yo? Good news, na uubos ang pera. Hindi mo kailangan magbilang ng 2 days. Magbilang ka ng 2 hours. Kaya mong ubusin niyang hawak mo na meron ka. Sabi nung iba, hindi lang, 2 minutes lang. So, hindi pwedeng nandidiyan ang iyong kagalakan. Kasi madidisappoint ka. Ang taong may to die is gain mindset, wala po sa mga bagay ng mundong ito ang kanilang kagalakan. Uulitin ko po to clarify, hindi masamang pagpalain ni Lord. Gusto ni Lord pagpalain ka. Gusto ni Lord pagpalain ako. Pero ayaw po ng Panginoon na ang ating matay nakatuon sa pagpapala instead nasa nagpala. Ganun po yung nangyari sa Israelita. Galit na galit sila kay Lord. Bakit? Kasi puro mana na lang yung kinakain nila. Tuwang-tuwa sila nung dumating yung pagpapala, pero nung nandun na yung pagpapala, sa pagpapala sila nakatingin, galit na galit sila sa nagpala. Ibig sabihin, pwede sana maging thankful ka because of the blessings na natanggap mo. Pero isa sa senyales na wala kang to die is gain mindset, nakatuon ang mata mo sa mga bagay ng mundong ito. At disappointed ka sa mga nangyayari kasi nga po sa temporal po tayo nakatingin. Open your Bible sa Matthew 6:19-20. Paalala po ni Lord sa atin. Matthew 6:19-20. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa, na dito ay naninira ang bukbok at ang kalawang, at ang mga magnanakaw ay nakakapasok at nakakapagnakaw. Kundi magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit, na doon ang bukbok at ang kalawang ay hindi makakapanira at makakapagnakaw. Ang mga magnanakaw ay hindi makakapasok ni makakapagnakaw. Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. So, ibig sabihin po, kapag tayo po'y walang to die is gain mindset, ang atin pong puso ay nasa bagay ng mundong ito. Ang pinapahalagahan mo, yung mga bagay na nasa mundong ito. Ang nagdi-disappoint sa'yo, yung mga bagay ng nasa mundong ito. Ever ka bang na-disappoint na merong namatay na hindi nakarinig ng salita ng Diyos? Or sinasabi mo lang, kawawa naman iyon, nasa impyerno iyon ngayon. Yun kasi hindi yun nakikinig ng lagi yung galit na galit sa mga Kristiyano. Yan. Ganun pa yung sinasabi mo. Or ever ba naramdaman mo na kawawa naman yun? Nakaka-disappoint kasi hindi ko siya na-share ng Word of God. Alam mo yun, our disappointment should be yung disappointments na hindi nagawa yung mga pinapagawa ng Panginoon sa atin. Pag ang nandi-disappoint sa'yo ay traffic pa din, hindi po to die is gain mindset yan. Ang nagdi-disappoint sa'yo ay kulang ka pa din ng pera, hindi pa po yan to die is gain mindset. Wala pong masama ma-disappoint kasi yan po ay normal na nararamdaman ng tao. Pero ang point, if you have
An eternity mindset to die is gain mindset. Wala ang mga bagay na laman ng puso mo, ang mga pinapahalagahan mo, yung mga bagay ng hinaharap. So, kaya ang sabi po ng Bible, set your minds on things above. Ituon mo ang iyong isipan sa mga bagay na nasa itaas. Alam niyo po ba na mga disciples, marami po sa kanila yung namatay dahil po sa gospel. Sino po dito willing kang mamatay para sa salita ng Diyos? Wow. Lord, send them. Sa Iran, sa Iraq, sa Middle East, sino pa po? Sa Israel, sa Russia, sa Ukraine, North Korea. South Korea, wag South Korea. Masaya doon. So, alam niyo po yung mga disciples na matay sila para sa gospel, at ito po ang naging patunay ng marami pong mga Hudyo na totoo yung Jesus na pinaniniwalaan nila. Marami pong naligtas na may mga namatay na disciples. Alam niyo po kung bakit? Sa atin po, question sa atin, somehow, hindi ko alam kung meron pang ganito sa inyo ngayon or dati ganito ka, na iniisip mo, totoo bang may Jesus? Totoo kayang siya ay naging tao na pinanganak? Siya kaya ay nag-e-exist? Or totoo kaya yung mga disciples? Totoo kayang may Pedro? Totoo kayang nandyan yung mga yan? Hindi ko alam kung may ganito ka. Alam niyo ba sa Israel, sila hindi naniniwala kay Jesus. Pero naniniwala sila, hindi mo sila kayang kumbinsihin na hindi totoo si Jesus. Majority sa kanila, alam na may totoong Jesus na ipinanganak. Alam na may Pedro, alam nilang may Juan, alam nilang may mga disciples na yan na 12. Alam nila na 2,000 years ago, mayroong kagulong nangyari sa Israel dahil sa Jesus na yan. Ang hindi lang nila pinaniniwalaan si Jesus anak ng Diyos at si Jesus ang Mesiyas. Pero walang nagtatanong sa kanila kung hindi naman ata totoo yan Jesus na yan. Hindi. Bakit? Nasa history po nila. Kumbaga kung sa atin, si Jose Rizal nasa history books natin, si Jesus nasa history books nila. At maraming historians na pinablish doon, totoong may Jesus, totoong may Pedro. Hindi sila Kristiyano hindi sila naniniwala kay Jesus. Pero nag-create sila ng libro na na-mention doon si Jesus at ang disciples. So sa Israel po, wala kayong mahanap doon na hindi naniniwalang may Jesus. Kumbinsido po sila. Ang hindi lang nila pinaniniwalaan kung si Jesus baga ay Diyos or Mesiyas. Pero ito po, ang plot twist. Nung panahon na namatay yung mga disciples para kay Jesus. Nagkaroon po kasi ng season, si Haring Nero. Siya po ay pumapatay ng mga Kristiyano. Dapat sabihin mo, Nero is Lord. Dapat sabihin mo, Caesar is Lord. Big deal po sa kanila pag sinabi mong Jesus is Lord. Kasi ibig sabihin, hindi mo nasusundin, nagre-rebelde ka kay Nero, nagre-rebelde ka kay Caesar. Ang susundin mo yan, Jesus na yan. Siya ang tinuturing mong hari. Kaya pinapatay ang lahat ng taong nagko-confess na Jesus is Lord. Kaya nga sabi po sa Bible, confess with your mouth that Jesus is Lord and you will be saved. Kasi meron po doon mga church people, pero hindi totoong pananampalataya, ay dinedeny nila si Jesus. At dahil dinedeny nila si Jesus, napahamak ang kanilang kaluluwa. Pero sinasabi doon, pag nasa oras ka ng kamatayan at kinonfess mo pa din na Jesus is Lord, sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, you will be saved. Kasi nung time na yun, ina-interrogate sila. Ikaw ba, tagasunod ka ba ni Jesus? Ngayon kasi sinasabi natin, sabihin mo lang, Jesus Lord, masiligtas ka na. Hindi po ganun ang context na ganitong present time. Yung context po nito, ganun kahirap, papatayin ka pag sinabi mong Lord mo si Jesus. Alam niyo po yung pinopoint ko dito. Maraming nanampalataya kay Jesus na mga kilalang tao nung time na yon. Bakit kasi napaisip sila, itong taong to, nagsasabi na buhay muli si Jesus, Diyos na si Jesus. Namatay siya para sa Panginoon. Kita ko pinugutan siya ng ulo, hindi niya talaga tinanggi si Jesus. Kung hindi totoo ang sinasabi ng taong ito, bakit siya mamamatay para sa Jesus na sinasabi niya? Marami pong historians yung na-save during that time, mga taong nakalaman ng pagpatay sa Kristiyano. Bakit? Kasi nakita nila, naging handa yung disciples para mamatay para sa Panginoon. And you know what? Yun po yung hinihingi sa atin ng Lord. We will have that heart na willing po tayong kaharapin ang lahat if we know that yung pinaglalaban po natin ay totoo. If you have that to die is gain mindset. And this is where I want to end. Last point po natin. When you have to die is gain mindset, you give your best today. You give your best today. Alam niyo po kung bakit? Kasi alam mo kung saan ka pupunta.
At ang gagawin mo, you live each day to please the one who will be with you forever. Out of gratitude, out of honor, out of the love na meron ka sa kanila, ang desire mo ay gawin yung the best kasi gusto mong paluguran ang Diyos. Alam niyo po, tulad na nakwento ko sa inyo kanina, every time na meron pupuntahan, nung ako po ay bata, excited po ako at hindi po ako gagawa ng bagay na ikakagalit nung magsasama sa akin. Whether yun po ay outing, gala, or field trip, or kung ano man yan, hindi ako gagawa ng bagay na ikagagalit nung nagsasama sa akin. Sa halip, ang gagawin ko, I will be the best version of myself. Pinakamasipag, pinakamabait, pinaka-behave. Alam niyo po kung bakit? Kasi excited ako, may mindset ako na pupunta kami doon. Hindi dahil sinabi niyang magpakabait ako. Hindi mo ako kailangan sabihin magpakabait ako. Pero dahil may pupuntahan tayo, mabait ako today. Naranasan niyo po ba yon nung kayo bata? Or ako lang yon? Sige, husgahan niyo na lang po ako. Pero for sure, may mga ganoon ka ding experiences. Alam niyo po, if you have that to die is gain mindset, you will be the best version of yourself. Kasi alam mo, pansamantala lang to. Hindi ako magpapakahayahay dito, tatangla lamang at mag-aantay na ako'y mamatay. Hindi, gagawin ko yung the best kasi excited ako sa patutunguhan ko. At ang gusto ko, pagpunta ko doon, ako ay re-rewardan ng Panginoon. At kung hindi mo alam, may rewarding pong mangyayari sa heaven pagdating ng mga Kristiyano doon. Iba-iba po yung reward na ibibigay according sa ginawa natin. Hindi po porke pastor or nagsasalita sa unahan, marami na agad reward. Hindi po ganoon. May mga pinagkatiwala po ang Panginoon sa inyo na kailangan po nating pagtapatan. At kung pagtatapatan po natin, ang sabi ng Bible, hindi mo may-miss ang iyong reward. Kaya, we will live the best. We will be the best version of yourself, of ourselves. Bakit? Kasi, meron kang inaantay. Ang tawag po dyan, to die is gain mindset. Sabihin mo nga, to die is gain mindset. You will do your best today out of your gratitude dahil ikaw ay nagpapasalamat sa Panginoon. Dahil ikaw ay thankful na ikaw ay kanyang iniligtas. Alam niyo po kung bakit maraming Kristiyano tatamad-tamad? Dahil niisip nila, hanggang dito lang naman yung buhay. Wala naman ako makapapakinabangan dyan. Pero kung bakit ka magiging masipag at bakit kakikilos talaga po para sa Panginoon, gagawin yung mga pinapagawa ng Diyos. Alam niyo po kung bakit, kung paano yun. Magkaroon ka ng to die is gain mindset. Na, alam ko, matatapos din to kaya gagawin ko yung the best ko. Ito naman ay temporary lamang na paghihirap. Temporary lang na pagsisipag. Dahil the rest ng buhay ko sa heaven, wala, hindi ko na kailangan magsipag para paluguran ng Panginoon. Effortless na yun na paluluguran ko si Lord. It is my joy to glorify the Lord for eternity. Sino po dito excited ka for heaven? Alam niyo po, merong isang bagong release na song. Pwede niyo pong i-search sa sa YouTube. Joyful siya. Ang pangalan ay Homesick for Heaven. Ang ganda. I'm homesick for heaven. I wanna with Moses. Hindi ko naman talaga alam ang lyrics. Basta sabi niya, excited ako makasama dun si Moses na lalakad kami in streets of gold. Excited ako makita dun si David, sasayaw kami sa harap ng trono ng Panginoon. Ang sabi ng kanta, ang ganda-ganda ng song kasi nagbigay siya ng another imagination kung ano ang dadatnan mo sa heaven. Parang, wow, ang ganda. Yung angels, mga kasama mo to bow before the throne of God. Parang, ang ganda ng song. Sabi niya, every time na maiisip niya yun, naging dahilan yun para ma-homesick siya sa heaven. And pag ikaw homesick ka, looking forward ka palagi na makapunta na doon. At excited kang tapusin yung mga dapat mong tapusin sa mundo para mapunta doon. You know what? Yun po ang gusto ng Panginoon sa atin. You will always have that heart. Temporary lang lahat ng to. Hindi mo ako mahihila, Satan, palayo sa Diyos kasi titiisin ko lahat ng to. Kahit di mo ko tantanan, matatapos din naman yung buhay na to. Hindi ako papayag na mapigilan mo ako, maalis mo sa akin yung kaligtasan ko. If you have that mindset, naniniwala po ako magsistay ka. Hindi ka kailangan sabihan, magstay ka sa Panginoon. Ikaw magsistay. Bakit? Kasi you have that mindset that you wanna be with Him for eternity. Okay lang po ba tayo po ay tumayo? And as we stand this moment, ilagay mo ang iyong sarili na alalahanin yung bagay po na ito na pinag-usapan natin. Hindi ko po alam kung ano ang dala-dala mo pagpasok mo dito.
Hindi ko alam kung gaano kabigat ang iyong nararamdaman, iniisip, alalahanin, o problemang iniwan sa bahay. Hindi ko po alam kung ano ang bumabagabag sa'yo, pero isang bagay ang confident kong kayang sabihin sa'yo. Hindi kayang tumbasan ng paghihirap mo na yan na pinagdadaanan ang kagalakan na mayroon sa kalangitan. Nag-aantay sa'yo. And that is the hope that we have, na tayo iniligtas ng Panginoon, kinaawaan niya. At may kakayanan tayo ngayon, makasama siya ng pangwalang hanggan. And bago po tayo sa masamang manalangin, I wanna ask, if mayroon po dito sa lugar na ito, first time mo itong narinig, or hindi mo pa sure na pa-heaven ka talaga kahit matagal ka na nakakasama, you know what, this is the time that siguraduhin mo na ikaw ay pa-heaven. And I wanna invite you, manalangin ka sa iyong kinatatayuan, sa iyong kinaroroonan. Kung meron po dito, naka-join ka online, you're hearing this is the time, surrender your life to the Lord. Kasi gusto kong sabihin sa iyo, hindi mo pagsisisihan yung desisyong gagawin mo ngayon na ibigay ang buhay mo sa Panginoon. Simpleng prayer lang, sabi mo sa Kanya, Lord, binibigay ko sa iyo ang buhay ko. Gusto kong tanggapin yung kaligtasan na yon na ilibre mong ibinibigay. Come on, just surrender your life to the Lord. Father, I pray for these people. Kung may mga bago po kaming kasama that haven't surrendered their lives to you yet, dalangin ko po as they choose to surrender today, Lord, hayaan na maranasan po nila ang inyong kaligtasan, ang inyong yakap. At Lord, darating po ang panahon na kami po yung magsasama sa kalangitan ng pangwalang hanggan sa inyo pong harapan, sa inyo pong kahariang napakaganda. Dahil Lord, kami sama-sama ninyong kinaawaan, pare-pareho ninyong kinahabagan at iniligtas. Lord, we are excited for heaven. And Lord, we just long for it. We desire it, God. Alam po namin, may purpose pa po kami. Pero Lord, habang kami po nasa mundong ito, give us the grace to live for you, God. To be excited for heaven. And Lord, continue speaking to us about your promise, about how beautiful heaven is. Continue pouring our hearts, God, with joy, with excitement sa bagay na ipinangako niyo po sa amin. Lord, this morning, let your presence, that heavenly presence be upon this place, God. Let the glory of your presence, Lord, fill us, God, with excitement to be with you for eternity, God. That is what we want, Lord. We desire it, Lord God. Come on this moment as we stay in the presence of God. Let's just, if you know this song, just sing this with me. If you don't know, just stay in the presence of God and hayaan mo na i-pour out ng Panginoon ang katotohanan sa Kanyang presensya, sa Kanyang kinaroroonan. And this is our desire that one day we will be in the front of the throne of God, worshiping Him forever. We will be in heaven, walking in the streets of gold and being in His presence for eternity. Yes, Lord. How I long to breathe the air of heaven, where pain is gone and mercy fills the streets. To look upon the one who bled to save me and walk with Him for all eternity. Minsan pa ulitin po natin. How I long to breathe the air of heaven, where pain is gone and mercy fills the streets. To look upon the one who bled to save me and walk with Him for all eternity. There will be a day when all will bow before Him. There will be a day when death will be no more. Standing face to face with He who died and rose again. Holy, holy is the Lord. In every prayer
We prayed in desperation with songs of faith. We sang through doubt and fear. In the end, we'll see that it was worth it when He returns to wipe away all. There will be a day, there will be a day when all will bow before Him. There will be a day when death will be no more. Standing face to face with He who died and rose again. Holy, holy is the Lord. There will be a day when all will bow before Him. There will be a day when death will be no more. Standing face to face with He who died and rose again. Holy, holy is the Lord. And on that day, we'll join the resurrection and stand beside the heroes of the faith. With one voice, 1,000 generations sing, worthy is the Lamb who was slain. And on that day, we'll join the resurrection and stand beside the heroes of the faith. With one voice, 1,000 generations sing, worthy is the Lamb who was slain. Forever He shall reign. Oh, there will be a day when all will bow before Him. There will be a day when death will be no more. Standing face to face with He who died and rose again. Holy, holy is the Lord. So let it be today. We shout the hymn of heaven with angels and the saints. We raise a mighty roar. Glory to our God, who gave His life beyond the grave. Sing holy. Holy, holy is the Lord. There will be. Come on, sing this right now, church. When all will bow before Yes, Lord. Him, there will be a day when death will be no more. Standing face to face with He who died and rose Again, Habang hinahayaan mo na ilagay ng Panginoon sa isipan mo kung anong meron sa heaven, sing this right now. When all will bow before Him, there will be a day when death will be no more. Standing face to face with He who died and rose again. Holy, holy
Come on, one more time. There will be a day. There will be a day when death will bow before Him. There will be a day when death will be no more. Standing face to face with He who died and rose again. Come on, for the last time. Sing, there will be a day. There will be a day when all will bow before Him. There will be a day when death will be no more. Standing face to face with He who died and rose again. Open up your mouth right now and start to thank the Lord. Simulan mong pasalamatan na Panginoon. Lord, thank you because I have this chance to be with you for eternity. Come on, ipagpasalamat mo sa Panginoon ang iyong kaligtasan. Yes, Lord, thank you, God. Thank you, Jesus. Lord, thank you for dying on the cross for us. Lord, thank you for saving me from punishment. Come on, just give gratitude to the Lord. Sing praises to the Lord. Just give worship to Him. Adore Him right now. Yes, Lord, we adore you, God, for giving your life for us. Lord, hindi po kami karapat-dapat dyan sa iyong piling. Pero Lord, thank you. Thank you, God, for saving us. Thank you for giving us the chance, Lord, to have faith in you and to be saved. God, we thank you, Lord. We honor you today. Hira la baba, shira la baba kaya. Come on, just sing worship to Him right now. Hira la baba, shira la 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 la. Hira la 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 baba baba, shira la da 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 ya. Hira la 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 baba baya ra la baba ya. Come on, let your soul worship Him right now. Just sing your worship to Him. Hey, we worship you, God. Oh, we thank you, Lord. Hira la 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 babaya. Oh, we thank you, God. We thank you, Jesus. We worship your holy name. We thank you for your love. We thank you for salvation. We thank you for your blood. Come on, thank the Lord. Just thank Him right now. Pasalamatan mo ang iyong Diyos. We thank you, Jesus. Horababaya. Come on, every mouth worship the Lord. Every soul just worship the Lord. Hey. Hora la 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 ya la 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 ya. Hera la ba 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 sora la ba 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 kara la ba ba ya. There will be a day when all will bow before Him. There will be a day when death will be no more. Standing face to face with He who died and rose again. Holy, holy is the Lord. There will be a day when all will bow. Come on, sing this to God. There will be a day when death will be no more. Standing face to face with He who died and rose again. Holy, holy is the Lord. Sing holy. Oh, holy, holy is the Lord. Sing holy. And holy, holy is the Lord. Come on, give praise to God. Clap to Him right now. Yes, Lord, you're holy, you're worthy. We give you praise, God. We give you glory.
Lord, one thing we desire, palagi niyo pong pag-umapawi ng amin pong mga isipan at puso tungkol sa walang hanggan.